Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Boyax. Ito po yung totoong palayaw ko. Nakakatuwa at may ganitong mga platform para sa YouTube. Nagsaliksik ako at marami. Ang masasabi ko lang, hindi madali ang makaranas ng nakakatakot na tagpo. Lalo na't kinabibilangan na ito ng mga kakaibang nilalang. Saksing buhay ako. Totoo sila. At lahat ng ito ay dahil lamang sa aking lolo Moro. Nagbabakasyon lamang ako noon sa lugar nila sa may Moises Padilla, sa may Negros Occidental. Taong 1996. Buwan ng Mayo kung hindi ako nagkakamali. Nasa 21 taong gulang ako noon. Taga-Guimaras ako at noong makapagtapos ng kolehiyo ay pinili kong pumuslit sa panig ng lolo. Dati pa kasi itong nakiusap sa akin na nais niya ako makasama kahit sa bakasyon lang. Makulit si lolo at gustong-gusto kong kausap ito. Kwela at komedyante. Sa tuwing dumadalaw ito sa amin sa Guimaras ay nagkakaroon ng sigla ang bahay. Yung tahimik na puro seryoso. Kapag naroroon si lolo ay nagiging maingay na kami. Tawanan, biruan, at ang daming alam ng lolo Moro sa mga bagay-bagay yon, lalo na sa tinatawag na aswang. Kaso nga lang noong nakatoka na ako sa bahay ni lolo ay may mga paalala ito. 4 na paalala na parang mga may higpit na kautusan. Una, kapag umano may lalapit na hindi kilalang tao, huwag tititigan sa mga mata. Ikalawa, huwag kakausapin ng hindi kilala. Ikatlo, kapag may sumusunod sa likod ay huwag lilingunin. Hayaan lang. At ang ika-4, laging magbulsa ng lana na gawa niya na may lamang bawang at hinaluan ng gaas. Nasa maliit na garapa yon. Ito lang ang pinakamaselan sa lahat ng paalala ng lolo. At doong nalaman kong pag-iwas sa mga aswang pala ang ibig niyang sabihin. Ako naman noon gawa ng mapusok at talagang malakas ang kuryosidad gustong gusto ko ito. Naging mapagmasid pa nga ako noon Mag-isa lamang si Lolo Moro sa kumon na bahay. Wala na kasi si Lola. Tapos ang mga anak niya ay may mga sarili ng pamilya. May nasa malapit at nasa malayo. Itong nasa malapit ay may mga anak naman pero ewan ko ba kay Lolo. Kasi nga ako ang gustong-gusto nito. Kung sa bagay parang kamukha ko daw siya noong kabataan pa. Nakita ko yung larawan niya. Magkakahawig kami. Matangkad lang si Lolo. Ako kasi maikli ang paa ko. Mana ako sa nanay ko. Itong bahay namin ay malaki. Tipikal na ancestral house pero native. Nakaangat din yung sahig sa lupa kagaya ng iba. Medyo mataas nga lang yung inangat nito, lampas tao. Malalaki ang haligi. May beranda tapos may 2 silid sa may itaas nun. Malawak ang sala, may mga pinagpatong-patong na bricks at ito na yung septic tank. Nasa itaas po kasi yung banyo. Yung bowl pa nga noon, yung tipong parang nakaupo ka lang sa lupa Hindi yung chair type, kundi duck type. Elo, yung titig ba at huwag kausapin yung isang tao? Naguguluhan ako dun Aswang naman, di ba? Ba't ayaw mong patitigan? Tsaka itong kapag may nakasunod wag lingunin. Paano kung aabutin ka na hindi mo malalaman yun, di ba? Magandang tanong yan, Boyax. Kahit papaano natanong mo na din ganito kasi yan, Apo Ang mga aswang ay ayaw niyan matitigan sa mga mata. Huwag mong kakausapin niyang ganyan. Kasi kapag nagbukas ka ng usapan, mali yun. Magkakaroon ka ng koneksyon sa kanya dahil lang magiging madali lang sa aswang yung pagpatay sa'yo. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng lolo,
Ito umanong wag lilingunin ng sumusunod, lalo na kapag hindi nagsalita o hindi kumikibo ay napakadelikado. Sa oras ng nilingon, pagkabalik ng tingin sa harapan, hindi na umano ito yung landas na tinatahak mo. Maliligaw na. Mawawala na din sa konsentrasyon na talagang walang kahirap-hirap sa aswang ang pagpaslang. Nababagabag pa rin ako noon. Nagtanong pa ako noon kung ganun din ba ang ginagawa ng lolo, maging ang mga ibang nakatira doon. Humiling ito at sinabing partikular lamang umano sa mga taong baguhan. Yun kasi umano ang punterya ng aswang, kahit pa kaanak ng pinagtuluyan. Kung ganun pala lo, kilala niyo yung aswang? Natural, pero hindi ko pinapadama sa kanila na aswang sila dahil baka ako pang pagkainteresan. Malalaman mo kapag naghudyat ako na aswang ang isang tao. Yan ay kapag may nakita ako, pero huwag kang magpapahalata . Lo, sa mukha niyo pa lang parang hindi nakapani-paniwala eh. Kailan ba kayo nagseryoso? Malay ko ba kung tinatakot niyo lang ako? Palabiro talaga ako, pero may mga pagkakataong seryoso. Basta yung 4 na utos ko sa'yo ay walang biro yon. Mamatay man yung alagang aso ng kapitbahay natin. Langya kasi yun eh, nakagat ako. Liit pa naman. Basta yun lang. Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa'yo nang hindi ka magsisi. Madiinan pa rin sinasabi ng matanda na yung 4 na kautusan ay dapat kong masunod yun. Ito mga kapitbahay, may malalayo at may malalapit. Patagan ng lupa at nasa may bandang ilog na ito. Bahain pa nga yun kapag umuulan eh. Tapos makikita ang gubat ng kanaon. Napakatarik kasi ng bundok at namamayani doon ang nagtatayugang mga lawaan. Wala sa sentro ng Moises Padilla ang lugar ni Lolo. Pumapabor ito sa timog. Masukal pa dati. Ngayon ang lalawak ng saka na tubuhan. Alam nyo, kahit 2 lamang kami ni Lolo doon hindi ako nabuburyong. Araw-araw ako masaya. Bukod sa kwelas si Lolo, sinasama din ako nito sa mga nakagawian niya dati noong kabataan pa. Gaya ng pangangaso. Ang layo ng nararating namin. Kung minsan pa ay nang bibitag ng mga ibon sa palayan. May palayan din kasi doon. Tapos itong panguhuli ng bayawak. Hinihiram namin yung asong nakakagat kay Lolo. Yun yung ginagamit namin sa pangangayam ng bayawak doon. Siguro dahil mana lamang talaga ako sa kanya. Kasi nga kahit ganoon kaordinaryong ginagawa ay aliw na aliw ako. Makabuluhan na para sa akin ito at pinaglalaanan ko talaga ng oras. Isipin niyo malaki na ako niyan . Isang hapon, sa hindi ko inaasahan noon may nakita akong babae. Napadaan kasi kami noon sa munting kubo na napapalibutan ng mga halamang bulaklak. May babaeng nagsasamplay. Ang simple ng kasuotan pero maganda siya. Hubog na hubog ang katawan. Nagtanong ako kay Lolo sa kung kilala niya ba yon. Sabi naman ito kilala niya. Kako maganda, matangkad, tsaka yummy. Anong yummy? Gusto mong maging yummy ka sa kanya? Huwag mong tititigan diretso lang. Ayon kay Lolo, aswang daw yon. Gulat na gulat ako. Magandang dilag tapos aswang. Kako naman parang imposible naman ata. Pero hindi na nagsalita si Lolo Muro. Umiling-iling lamang ito. Nang makarating sa bahay, hindi maalis sa isipan ko yung babae. Sa syudad ako nakatira. Maraming mga babae. Hindi pa ako nagkaroon ng relasyon kahit isang beses nun. Tapos itong aura ng dalagang nakita ko kanina. Ibang-iba. Hindi ko nakita sa mga nakasalamuha ko dati. Pagsapit ng gabi ay abala si Lolo noon sa pagkumpuni ng gasera. Nasira kasi ang gasket at kapag binombahan ay tumatagas ang gas. Kaya inaantay ko ito kasi nga wala pa kaming hapunan at ang dilim na. May tanglaw pero nasa labas naman yun. Siga na malapit ng matupok. Nasa may biranda ako. Si Lolo ay nasa bukana ng pinto nakaupo sa papag. Hanggang sa napalingon ako doon sa may siga. Kasi nga,
May napansin akong napadaan. Daanan kasi ang gilid ng bahay. Nakakatawag pansin sa akin ang napapadaan gawa ng kawangis ng babae kanina na nakita ko doon sa bukid. Bali doon banda sa may Manghanoy yon. Lugar po yung Manghanoy. Sasabihin ko sana ito kay Lolo kaso pinili kong bumaba na lamang. Sinisipat ko kung saan patungo. Pala, itong lugar ng Moises Padilla. May kuryente naman talaga doon. Kaso itong si Lolo ay sobrang tipid. Pinaputol ang kuryente at nagtsatsaga sa lampara o hindi naman kay sa gasera. Kung sa bagay siya lang naman mag-isa doon. Maliban na lamang sa mga sandaling ito na nakasama niya ako. Walang kuryente doon sa bahay na yon kahit pamalaki. Nung nasa baba na ako, sinilay ko na yung landas. Doon sa unahan ay may poste na may ilaw. Nakita ko doon ang babae. Huminto pa ito doon mismo sa tapat ng poste at lumingon. Kumpirmado. Ito nga yung babae nun. Napapasimangot ang mukha ko gawa ng nakarating siya sa bandang amin alam ko namang medyo malayo yung bahay niya. Napapatanong ako sa kung ano kaya ang gagawin ng babaeng ito. Sabi pa naman ni Lolo, aswang yon. Hanggang sa hindi ko namamalaya na ito palang si Lolo Moro. Nasa likuran ko na. Bigla na lamang ininat ang tenga ko at sinabing, "Kulit mo talaga. Hinahayaan mo yung sarili mo na maakit dun sa babae. Ano pang sabi ko sa'yo? Aswang yan. Putulin mo na yung pagkawili mo Mapapahamak ka lang. Tara na, maayos na yung gasera. Kumain na tayo. Bukas isasama kita dun sa bayan May tabo at may bibilin lamang ako." Wala akong nagawa noon kung hindi sumunod na lamang sa lolo ko. Habang kumakain kami, may mga sinasabi pa siya patungkol doon sa babae. Nabanggit niya nga ang pangalan pero itago na lamang natin yon sa katanyagang Sisay. May kasama daw yon. Matandang babae. Lola niya. Patay na umano ang mga magulang ni Sisay. At ayon sa nalaman ng lolo, pinatay ang mga ito dahil nang aaswang doon sa Mayla, Castellana. Iwasan umano titigan ng babae at huwag ding kakausapin. Kinabukasan, umalis kami. Nagtungo sa bayan pero alam niya ba kung ano ang binili? Tangsi lang. Yun lang naman yung pinunta namin sa napakalayong bayan na yon. Tangsi. Pangbitag ng mga ibon. Kahit papano naging masaya naman ako kasi nga nakita ko yung mga pinsan ko. 2 babae at 1 lalaki na mas bata sa akin ng 3 taon. Katunayan ay pumuslit muna kami sa bahay nila bago pa umuwi nun. Nagkausap, nagkamustahan at nabanggit ng tiya ko na dadalaw daw sila sa tahanan ng lolo. Magdadala ng mga makakain. Sobrang tipid daw kasi nitong si Lolo Moro. Maski sila ay alam nilang ugali ng lolo. Itong si Lolo napakapayak lang talaga tingnan pero may malaking ipon po ito. Mula sa kita lamang yun sa koprahan at yung nangungupahan sa lupain na tinaniman naman ng tubo. Malaki yung lupain ng lolo pero pinauupahan ito. Matagal na kung kaya malaki na din ang naipon. Magpaganon pa man, napakainot. Matipid maski tubig. Pero hindi naman problema sa akin yung gawa ng ayos lang kung anong ipapakain niya. Masaya pa nga ako gawa ng ang kadalasang ulam, mga huli na hayop Subali ayun na nga. Pagka-uwi naming gabi na, sumama ang anak ng tiya na lalaki. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas bata sa akin ng 3 taon. Si Greg. Natitiyak akong mas magiging kwela, lalo't naroroon ang pinsan ko. Pero habang papauwi kami nun, may nangyari. Malapit na kami sa bahay nun. May tinig na hindi ko mawari kung ibon ba o pusa. Nakakakilabot yon. Mabilis na sinabi ni Greg na hakwig daw. Na pusang gubat ito pero bilisan niyo yung paglalakad. Mauna kayo. Boy, una ka. Dali. Po, bakit po lo? Aswang yon.
Nasa likod lang natin siya. Huwag na huwag kayong lilingon sa likod. Bilis! Matapos kong marinig ang mga namutawis sa bibig ni Lolo, naglakad ako na parang tatakbo na. Kumakapit na si Greg sa kamay ko. Tinatapik ko naman gawa ng natatakot na ako. Maalinsangan, para bang nasa tirik na araw kami naglalakad. Kahit gabi nun. Basta pinagpapawisan ako. Yun bang parang ang bigat ng presensya ko, tapos may kakaibang amoy na parang dumi ng taong nasira ang tiyan. Dahil sa tuba. Ganun na ganun ang samyo. Hanggang sa may biglang dumaan sa harapan. Dalawa. Magkakasunod ito na para bang hayop. Maitim. Sabi ni Greg, ilahas na baboy daw pero tinulak kami ng lolo at sinabing wag hihinto. Hanggang sa may dumaan ulit pero sa pagkakataong ito, tumigil yun sa gitna ng daan. Ang landas kasi na tinatahak namin ng mga panahon na ito. Shortcut. Hindi kami dumaan sa kalsada kasi nga lilibot pa at malayo ito. Ang bawat gilid sa daanan yon ay halo-halo. May saging, niyog tubo at mga damong matataas. Huminto ito sa harapan namin. Baboy yon. Napakahaba ng uso. Hindi gumagalaw. Hinila kami ni Lolo. Tapos sinabi ng Lolo na wag daw magtatabla ng kakilala. Mga apo lamang daw niya ang mga kasama. Lubayan daw kami noon at pauwiing ligtas nun. Dagdag pa ng Lolo Muro. Yung nasa paligid na nakaaligid umano makinig sa kanya. Wala umanong tablahan. Dahil kapag may nangyari daw sa mga apo niya, mayayari sila kay Lolo nun. Parang mahihimatay ako sa takot nun. Ang ibig sabihin, yung baboy na itim na nasa harapan namin, aswang yon. May nabanggit pa siyang nasa paligid. Umigik ang baboy tapos naglakad pagilid. At habang nangyayari ito ay kitang-kita ng mga mata ko na nagiging tao yon. Kumapang. Napasigaw si Greg pero pinatahimik naman yun ng Lolo. Greg, kumalma ka. Kayo talaga mga aswang kayo. Parati naman akong dumadaan dito ah. Parang hindi niya ako kilala. Dahil ba sa mga kasama ko? Pagkatandaan ninyo ito ha. Mabubulabog talaga kayo kapag may ginawa kayo dito sa mga apo ko. Susugurin ko kayo isa-isa. Magdadala pa ako ng sangkatutak na mga kasama. Kilala ko kayo ha. Alam ko kung saan kayo nakatira. Tara na mga apo. Ba't kasi lumingon ang isa sa inyo? Tingnan nyo. Kanina pa dapat tayo nakakarating. Nililigaw na tayo. Napapailing na lamang ako noon. Tama naman si Lolo. Yung lugar na pinangyarihan is sobrang lapit lang noon sa bahay pero pinilisan namin yung lakad pero hindi pa rin kami nakakarating. Matapos lamang noon ni ilang mga minutong lakaran, bumungad na kami sa kalsada. Kung saan naman sa kabilang parte ay ito na yung bahay ni Lolo. Panay sermon si Lolo. Sabi ko hindi naman ako lumingon. Umamin si Greg. Lumingon daw siya kasi nga may nasagi siya nun. Parang may humawak sa paa niya. Lahat tayo'y nililin lang noon. Kahit alin sa atin ang lilingon. Sabay-sabay tayong maliligaw. Sa beranda kami nagkikwentuhan noon. Dagdag pa ng Lolo, ipapakabit niya daw ulit ang kuryente bukas. Hindi daw biro ang mga aswang. Sa oras na magkaroon daw ito ng interes sa isang tao, hindi tumitigil. Kahit pabantaan, matitigas o mano ang ulo. Dahil alam ng mga aswang na natatakot ang mga tao sa kanila. Ipagpalagay na lamang umano na binulabog na ang pagkatao pero babalikan ng mga aswang ang kung sinong nang bulabog na yon. Kaya kumpiyansa ang mga ito na hindi daw talaga gagawin yun ng Lolo Muro. Lahat ng mga tao sa lugar namin alam ito. Kaya nga yung mga aswang, wala talagang nakapagtaboy. Ang ibig sabihin, Balo, yung pagbabanta mo walang silbi?
Pagbabanta lang yun pero hindi ko talaga gagawin. Sumunod naman Siguro nagbigay respeto. Pero naniniwala akong hindi talaga titigil yun. Saad ng lolo. At kitang-kita ko talagang pagkatakot sa kanyang mukha. Dagdag niya, siguro dahil ito sa walang kuryente ang bahay kaya ang lalakas ng loob ng mga yon. May iba naman umanong mga dayo pero hindi ginagalaw. Yun pa talaga mga sandaling yung nakaranas si lolo ng inkwentro. Kaming tatlo noon kasama ng pinsan ko. Kinabukasan ay pinuntahan kagad ng lolo ang Noseco, yung Negros Occidental Electric Cooperative. Kinahapunan na may 2 tao na nagkabit ng kuryente. Rekta lang yun sa kwentador gawa ng may kwentador naman ang bahay noon. Gaya ng binabanggit ko sa kwento, pinaputo lang ito ng lolo kasi nga nagtitipid. Medyo gumaan ang loob ko. Kinagabihan ng liwanag. Sa beranda, sa likod, ultimong sa silong may ilaw. Napapailing ako gawa ng yun pa lamang ang mga sandaling malawak ang nakikita ko sa gabi. Mga pasado 8:00 matapos ng hapunan ay may dumating. Isang matanda na may kakisigan ng katawan. Nakasabayan pala ni lolo ito sa Noseco at nabanggit niyang nangyari kagabi. Kaya siguro yun napadalaw. Napakaangas gumalaw. Yung tipong parang barumbado. Kamusta na? Abay muro, nalaman kong may nanghihimok daw sa mga aswang dito May bagong salta. May bagong salta na aswang. Yun yung namumuno sa pambabagat. Dati naman ang tahimik ng lugar natin kahit nariyan pa yung mga aswang Nakilala mo ba yung mga aswang kagabi? Bungad nito napangalanan nating Mang Bintol. Nasa bukana lamang siya ng hagdan. May bitbit pa itong mahabang tangkay. Ayon naman kay lolo, hindi niya raw matukoy ang aswang. Nasaan yung baboy? Tapos may umaaligid pa. Ang problema daw kasi sa mga yon ay hindi talaga nakikilala sa gabi. Ang alam lamang ng mga tao na aswang sila. Pero kapag kumilos na sa gabi ay hindi matutukoy kung sino nasa kanila. Nagtanong ang lolo kung taga saan ba daw ang bagong saltang aswang. Tugon naman ni Mang Bintol, habang kamot-kamot ang ulo. Itong sinasabi niya ay galing lang din doon sa kabilang barangay. Doon sa manghihilot roon. Taga Salvador Benedicto daw ito. Tapos naroroon na nanahan ngayon malapit sa bahay noong babae. Doon banda sa bahay ng dalagang aakalaing hindi aswang. Si Sisay. Nagwika pa si Mang Bintol na bakit hindi na lamang nila totohanin talaga. Labanan umano. Wala namang napapala sa mga kapulisan Tulog kain lamang ang alam. Ito na nga yung inaalala ko. Kasi nga 'di ba may sumubok na dati pero anong nangyari? Di lumayas. Imbis aswang yung lalayas ay yun pang sumubok. Ikaw ba naman ang gambalaing gabi-gabi? Umalis din naman ang matandang ito pero bago mangyari yon, sinabing pupuntahan lang daw siya kapag may aswang na naman. Napakatapang. Maangas magsalita mahina pang sinabi ni Lolo Moro sa akin na sakyan na lamang daw. Ganun talaga umano si Mang Bintol. Kala mo hari ng lugar. Ilang mga sandali ay biglang may dumating na lalaki. Mahabang bigote. Parang nasa edad 30 lang Casual ang kasuotan na parang magsasaka. Wala nga itong suot na tsinelas. Binati ng Lolo Moro sabay tanong kung anong sadya nitong taong ito. Hindi niya daw kasi kilala. Pero habang nangyayari naman yon ay nakaudyat ang kamay ni Lolo na pumasok kami sa loob. Sumunod kami ni Greg noon. Doon sa bintana namin tinatanaw ang taong ito. Hindi ito nagsasalita. Nakatitig lamang kay Lolo. Wala man lamang emosyon na mukha na animoy hindi matino. Bumaba ng bahay si Lolo. Lumapit at muling sinabi kung anong sadya. Ngumisi lamang itong lalaking ito sabay talikod at naglakad noon. Diretso yun doon sa kabilang parte ng kalsada at naglaho sa masukal. Yun na siguro yung bagong saltang aswang.
Baka naririyan lang siya kanina at narinig yung mga sinabi ko kay Bintol. Kaya ayun, nagpakita para makilala ko siya. Yabang. Parang singyabang ni Bintol. Mga po, Igmat, nakita nyo na yon. Kapag lumapit, huwag kakausapin. Hanggat maaari, iwasan. Tingin ko'y nagpapakita lang kabangisan to para makilala siya ng gusto at katakutan eh. Walang hiya talaga itong mga aswang na ito. Gusto ko na lamang talagang umuwi noon ng Guimaras. Hindi ko alam kung ako ba ang sadya o may mga kaganapan na talaga sa lugar na lingid lamang sa kaalaman namin. Sa kabila ng lahat, nababahala naman ako sa lolo ko. Kapag umuwi ako ay maiiwan itong mag-isa. Baka mapano pa. Sa mga taga Moises Padilla, alam na alam ang pangyaring ito. Yung parang may mga aswang na naghihimagsik noon. Wala namang namatay pero nag-iingat talaga mga tao. May mga nawawalang hayop, pero hanggang dun lang. Si Mang Bintol lang nagpakalat ng balitang mga aswang umano ang dumukot sa mga nawawalang hayop. Sa mga sumunod na araw ay wala namang nangyari, pero hindi na kami nakakagala. Hindi nga nagamit ni Lolo ang nabili niyang 3 bugkos ng tangsi. Hanggang sa paligid lamang kami ng bahay. Kung yung dati ay hindi ako buryong. Gayon, buryong na. Tulog kain lang. Yun lang yung ginagawa namin ni Greg. Napili pa nga ng pinsan ko na uuwi na lang siya pero hinahadlangan ko eh. Kako samahan namin si Lolo. May mga 1 buwan pang lumipas. Imbis na uuwi na ako noon dapat sa Guimaras, natili na lamang talaga ako sa lugar. Pero medyo kampante na gawa ng wala namang nangyaring masama. Pero syempre, hindi pa rin ako nagpapakumpiyansa. Hanggang sa nakita kong muli itong si Sisay. Napadaan lang yon. Napansin pa nga ni Greg at pati ito ay naakit. Nakatitig lamang ako. Pangiti-ngiti pang babae pero hindi yun nakatingin sa amin. Ano ba tong nakain ni Greg at tinawag yon? Lumingon at tuminto pa. Tapos ay nakayukong naglakad palapit sa amin. Mabilis kong sinabi kay Greg na pumanhik kami ng bahay. Nasa may bakuran kasi kami noon banda. Kako sa kanya, si Sisay yung sinasabi kong magandang babae na aswang. Umakyat kami sa itaas sabay pasok sa loob at sara ng pinto noon. Wala si Lolo noon. Bumili ng bigas kasi nga paubos na ang konsumo. Sumilip ako sa bintana. Itong si Sisay na sa bukana ng hagdan. Nakayuko pa rin yon. Sabi ko umalis ito. Huwag kaming gagalawin kasi nga lalaban talaga kami. Pero sinabi ni Sisay na wala daw siyang kinalaman sa mga nagbagat sa amin. Hindi daw siya nananakit ng tao. Yung nangbabagat umano ay hindi naman nakatira doon. Sinisita daw nila Sisay dahil nadadamay sila. Wala daw kaming alam na may nangyaring gulo sa panig ng mga aswang nun. Mag-iingat daw kami palagi. Yung lalaki umano na may mahabang bigote, yun umano ang bumagat sa amin. May mga kasama ito at hindi namin alam o hindi nila alam kung taga saan. Nakikisilong umano ang mga yon. Sa bahay ni Bintol. Pamangkin umano ito ni Bintol. Nagpapakitang tao lamang umano ang matandang yon, pero masama talaga yung budhi nito. Sila Sisay pa umano ang napagbibintangan sa pagkawala ng mga hayupan. Yung matanda naman umano yon ang dahilan. Kawatan umano ang matandang ito. Matapos lang makapagsalita ni Sisay, umalis na yon. Samantalang naguguluhan naman ako. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Si Mang Bintol ay isang kawatan. Nung dumating si Lolo ay kagad kong sinabi ang mga naganap. Maging yung sinabi ni Sisay. Nagulat si Lolo noon. Sinabi nito na pupunta niya daw si Sisay. Kung totoo ang mga sinasabi nito ay malalaman ng Lolo yun. Dahil nga makikipag-usap ang aswang ng hindi maaasiwa. Kako naman sasama ako. Siyempre sasama din si Greg.
Hindi naman tumanggi ang lolo. Kinabukasan pagkasilang pa lamang ng araw ay umalis na kami. Mas maganda daw ang umaga gawa ng pabor yun sa amin. Nagpapahinga daw kasi ang mga aswang sa mga oras na ito. Huwag sa gabi kasi nga malakas sa mga aswang nun. Nang makarating kami sa bahay ng babae, nakabungad kaagad si Sisay. Sa mga sandaling ito, Sir Seth, ay hindi na siya nakayuko. Nakatitig ito sa amin. Mahinang sinabi ni Lolo na ligtas daw kapag ganon. Binati ni Lolo Muro ito ng magandang umaga at sumabat naman ang babae nun. Pagkawika ng lolo na makikipag-usap siya kung ayos lang, pumayag si Sisay. Pinapasok kami ng bakuran. Napakalinis ng paligid. Iba sa mga naririnig ko na ang bahay umano ng aswang ay marumi at mabaho. Napakalinis nun. Gaya ng sinabi ko ay may mga halamang bulaklak dito. Bunggalo ang bahay. Malit lang tapos may beranda. Ilang palapag ito na gawa lamang sa kahoy at may bubong na pawid nun. Nagtanong kaagad ang lolo sa kung totoo bang sinabi ni Sisay. Tumango ang babae at wika pa nito. Hindi daw siya sinungaling. Para umano maniwala kami noon, ang pumatay sa mga magulang ni Sisay ay walang iba kung hindi yung lalaking may mahabang bigote. Kasama si Mang Bintol. Kasi nga itong mga magulang ni Sisay ay ginagambala si Mang Bintol. Buhat nang nagnanakaw kasi ito ng mga hayupan at sila ang napagbibintangan nun. Malakas ang loob nitong si Mang Bintol kasi nga mga pamangkin niya yung aswang na may mahabang bigote. Pinuntahan daw yun ni Mang Bintol sa tinitirahan nito at inutusang patayin ng mga magulang ni Sisay. Bakit wala kang ginawa? Bakit hinayaan mo lang? Ayon naman sa dalaga ay naghahanap lamang umano siya ng pagkakataon. Hindi niya umano magagawa ang paghihiganti kapag naunahan siya. Yung ibang aswang umano sa lugar ay pumapalag na. May nangyari daw kamakailan. May namatay na aswang. Mabait pa naman umano yon. Alam naman umano ni Sisay na pinagdududahan sila. Pero hindi daw talaga. Yung kasama niya daw sa bahay ay lola niya. Alam umano ng lola niyang totoo. Dahil tao ang lola niya. Hindi aswang. Napanganga na lamang ako noon. Isang matinding pagbubunyag ito. Mabuti si Sisay. Isipin yung tao pala yung lola niya. Nakikita ko yung nasa loob ng bahay. Tumatango pa nga ito. Ubod ito ng tanda na tapos patpati ng lola ni Isay noon. Galit na galit si Lolo. Sinabi nitong parang sinadya umano ng Mang Bintol na makipagsabayan sa kanya sa pag-uwi noong galing siya sa Noseco. Nagmamaang-maangan lamang ito para lumabas na wala siyang kinalaman. Alam ng lolo na kawatan talaga itong si Bintol noong kabataan pa. Lingid nga lang sa kanyang kaalaman umano na may pamangkin pala itong aswang. Itong si Bintol ang laging nagsasabi na ang mga nakatirang aswang umano sa lugar hindi mapagkakatiwalaan. May mga nawawalang hayop at ang aswang ang pinagbibintangan nito. Gaya ng nabanggit, galing kay Mang Bintol ang pagsira sa pangalan ng mga aswang na tahimik na naninirahan sa lugar. Pwede tayong magtulungan, Sisay. May ibang nakatirang mga aswang dito, di ba? Himukin mo tapos sabay-sabay tayong sugurin si Bintol. Ponyemas na tao yan. Alam niyo bang galing din sa kanya yung mga paalalang wag titigan yung mga aswang sa mata? Maging ang pagkausap at iba pa mga payo. Walang hiya. May nakakubli pala sa taong ito. Ayon kay Sisay ay pwede naman umanong himuki ng ibang aswang. Pero kung pagkasugal yun, kung may albularyong makakatulong umano ay maiiwasan ang posibleng mangyari sa iba. Habang nag-uusap sila noon ay hindi ko pa rin lubos mapagtanto itong paratang nila kay Mang Bintol. Napakalalim kasi ng paksa at kahit kalkalin ay mahirap maintindihan. Pero wala akong reaksyon nun. Hanggang sa pakikinig lang. Biglang sinabi ng lolo na may albularyo siyang kakilala. Manghihingi daw siya ng tulong. Tapos doon daw sa bahay nila Sisay gagawin ang pagpaplano.
Ipapaliwanag niya sa albularyo kung ano sila Sisay nun. Sabi naman ng babae ay ayos lang. Malalaman daw ng albularyo kung mabuti sila o hindi. Umalis kami noon at tumungo sa Isabela. Lumabas ang pera ng lolo ko sa mga puntong ito. Umuwi muna kami at nanlaki talaga mga mata ko nung paglabas ng lolo sa silid niya. May hawak na mga salapi. Ipangbabayad niya daw ito sa albularyo para lang pumayag sa ipapagawa niya dito. Nung makarating kami sa Isabela, nakita ko kaagad ang albularyo. Lalaki na hindi katandaan. Pangalanan nating Jose. Malaki yung bahay. Kinausap ng lolo at nakita ko talagang inabutan ng pera pero hindi tinanggap. Hindi daw siya bayar ang albularyo. Sumama ito sa amin pabalik ng lugar. Hapon na nung makarating kami sa bahay ni Sisay. Meron akong nakitang ibang kasama si Sisay nun. 3 babae at 2 lalaki na nasa hustong edad. Walang ibang pumapasok sa isipan ko noon kundi mga aswang ito. Tama ako ng hinala. Sapagkat pagkabungad ni Jose, sinabi nito mga aswang nga. Isa-isang kinilatis ni Jose. Pinabuka pang bibig at inaamoy-amoy na parabang baliw tingnan. Sinabi noong walang bahid ng karasa ng mga aswang na yon. Hindi kasi mabigat ang presensya, tsaka may hina ang tangan. Nangyari ang pag-uusap, nakumbinsi ang albularyo at walang ano-anong sinabi nito na putulin kaagad ang salot sa lugar. Maging si Mang Bintol daw, putulin, papatinuin. Kung hindi daw madala sa pakikipag-usap, parusahan at talagang may mangyayaring pagbubuno. Lalo na kapag pumalag yung mga aswang na ito. Pero wag niyo munang pairalin yung init ng ulo niyo. Kasi nga kakausapin ko pa itong si ano nga ba yun? Bintol, no? Kakausapin ko ito at isasabay ko na din yung pagpapahina sa mga aswang na nasa panig niya. Magbibigay hudyat na lamang ako kapag pwede ng palagan ha. Para na rin hindi kayo mapinsala. May hina pa naman kayong klaseng aswang. Matapos makapagplano ay umalis na kaagad nun. Walang ibang pinupuntiryang tirahan, kundi ang bahay ni Mang Bintol. Nauuna si Jose. Habang nangyayari naman ito, naghahanap ako ng maipapalo kasi wala naman akong dala eh. Maliban na lamang kay lolo na napakahaba ng itak nito. Namumutla si Greg. Natatamaan siya ng dalang gasera ni Sisay. Hindi nagsasalita at may pagkakataon pang kumakapit ito sa damit ko. Hinahayaan ko naman. Hindi ko na sinita. Malapit lang naman itong tirahan nitong si Mang Bintol sa bahay ng lolo. Nabanggit naman na sa kwento, di ba? Pero nasa liblib banda. Walang ibang bahay na nakatago sa malagubat na lugar, kundi yun lang tirahan ni Mang Bintol. Siguro ay nasa 3 ektarya ata ang layo nito mula sa tirahan ni lolo. Pagkabungad na, tinawag ni Lolo Muro ang matandang kawatan. Kalmado ito. Itong mga aswang na kasama ni Sisay, naglaho. Hindi ko na nakikita. Si Sisay na lamang ang naiwan nun. Siniko ko pa si Greg at nagtanong kung napansin niya ba kung saan nagpunta. Tumango naman ang pinsan ko tapos sinabing nagpulasan na lang daw yun kanina nang malapit na kami sa bahay nitong si Mang Bintol. Bintol, baka naman pwedeng makipag-usap. Nariyan ka ba sa loob? Tawag ni Lolo sabay titig kay Jose. Mahinang sinabi ni Jose na nasa likod daw ang bahay ang mga aswang. Sa pagkakatansya ni Jose, nasa 4 hanggang 5. 3 dito ibang klase. Parang asbo daw. Mga aswang na kayang magpalit ng anyo mula sa tao hanggang sa gawing hayop ang sarili. Napapailing ako. Tugmang-tugma kasi ang mga sinasabi ni Jose. Yung pagbagat sa amin ng mga aswang. Nasaan yung baboy ang mga ito? Hindi ko alam kung ganoon din ba yung may mahabang bigote. Huwag mo nang tawagin. Alam na ng mga matandang yan ang sadya natin dito. Guilty.
Isang indikasyon na totoong isa siyang salarin. Sisay, abisuan mo yung mga kasama mo na nakatago lang dyan sa tabi-tabi na tumingin lang sa akin. Kapag inangat ko yung kamay ko, pwede na silang sumalakay. Tumango si Sisay sa sinabi ni Jose at umalis kaagad yon. Napakabilis naglaho. Para bang namalikmata lamang ako. Pagkatalikod kasi ay biglang naglaho. Ito namang si Jose ay naglakad palapit sa bahay. Isang palapag yung tahanan na yon. Malapad at pulido. Simento at mayerong bubungan. Kwadrado na malapad talaga pero walang beranda. Nakamasid lamang ako nun. Itong pinsan ko ay hindi na kumakalas sa damit ko. Kapit na animoy na takot na maiwan kapag nagkakatakbuhan na. Nung nasa buluwagan na itong si Jose, doon pa nagbukas ang pinto. Kitang-kita ko ang paglabas ni Mang Bintol. Nakasimangot pa ang mukha tapos may bitbit na itak. Wala nang taluban yon. Hubad ang itak at makintab na animoy kakahasa lang. Tinatapik ako ng lolo. Pagkatingin ko sa kanya ay nakahudyat ng pagtango na ibig sabihin ay lumapit kabinon. Nag-aalangan ako gawa ng may nakikita akong pasilip-silip sa likuran ng bahay. Anino lang pero kakaibang kilos. Yung tipong mabalasik at parang nasaan yung aswang ang nasa likod ng bahay. Pero tinulak pa rin ako. Abante daw at wag lalayo kay Jose. Nauna si Greg. Naguguyod naman ako dahil hindi pa rin bumibitaw sa akin ito. Hanggang sa nayamot na ako noon kaya tinapik ko na ang kanyang kamay. Hanggang sa noong likod na kami ni Jose, dito ko nakita ng malapitan si Mang Bintol. Hindi nagsasalita. Nanlilisik ang mga mata na para bang may kung anong gagawin sa oras na magkamali kami ng kilos noon. Walang mangyayaring gulo dito kung idadaan natin ito sa mabuting usapan. Nalaman kong ikaw pala yung dahilan kung bakit may namumuga ditong mapanalasang aswang. Ginagamit mo silang proteksyon, Mang Bintol. Pwede bang mamuhay ka ng payapa nang hindi nangahamak? Pwede naman yun, di ba? Pwedeng gawin yun, Mang Bintol. Di mo ako matitinag. Sino ka ba't sobrang yabang mo naman magsalita dyan? Tandaan yung nasa loob kayo ng lupain ko. Ano mang gagawin ko sa inyo ay pwede at hindi ako malalagay sa piitan. Hindi naman sa ganoon, Mang Bintol. Siyempre nanghingi ng tulong sa akin yung inaargabyado mo. Kukonti lang sila oh. Paano kung buong nayon? May magagawa ka ba? Masasandalan mo ba yung poder ng lupain mo? Nagpatuloy sa pagsasalita si Jose. Nabanggit pa noon ang pagnanakaw ni Bintol. Binantaan na kapag umulit pa ay may mangyaring masama sa buhay nito. Pero hindi pa rin natitinag. Ni hindi man lamang kumalma ang boses niya. Bagkos ay lumapit sa amin ito at dinuro kami ng itak. Habang nangyayari naman ito ay saglit yung tumingin sa likod ng bahay at tumango. Para bang naghudyat ito sa mga aswang na nasa likod nun. Inangat ni Jose ang kanyang kamay. At dito ay kitang-kita ko ang paglabasan ng napakapapangit na nilang sa masukal. Patungo yun sa likod ng bahay. May sumalubong sa mga ito. Ganun din. Napansin ko pa si Sisay. Isa ito sa sumalakay sa likuran. Nasaan yung aswang pero nakilala ko ang suot niya. Nang buno ang mga aswang, kami noon na hindi gumagalaw. Nakikiramdam lang. Kitang-kita ko kung paano dahan-dahang kumakalma ang mukha ni Mang Bintol. Na parang nag-aalala na ito dahil nga sa pagbungad ng mga aswang na kasama namin. Walang ano-ano'y hinamon ni Jose si Mang Bintol. Itaga daw ang itak kung kaya nitong gawin. Aba, umamba ng pagtaga itong matanda. Pero walang ano-ano. Biglang nanigas ang katawan ni Mang Bintol. Hanggang sa pag-ambalang yon at sumuray at natumba sa lupa. Sabi ko naman sa iyo kung sumunod ka na lang sana. Hay, Mang Muro, kung may gagawin kayo sa matandang yan, gawin nyo na.
Hindi makakagalaw yan. Mungkahi ni Jose. Tumango si Lolo. Sumabog siguro ang galit nito. Pinagsusuntok sa mukha si Mang Bintol. Hindi ko inawat. Nakatitig lang talaga ako. Nagmumura si Lolo at sinabi pang isang traidor na pagkatao si Mang Bintol. Ito pa ang nagsabi ng mga babala dahil may aswang, pero yun din palang dahilan kung bakit may maraming nakawan ng hayop sa lugar. Tatagain sana ng Lolo, pero hindi na ako nakaatim. Umawat ako nun. Sabi ko ay huwag niyang patayin, baka makulong siya. Ayun, nagunas dili, pero bago lubayan si Mang Bintol, sinipa muna yung mukha ni Lolo. Ilang mga sandali pa ay nagpakita na si Sisay. Nasaan yung tao? Ang sabi ay patay na umano yung may mahabang bigote, pero nakatakas yung iba. Nung pagtulungan na daw yung may mahabang bigote, isa-isang nagsipulasan ng mga kalaban. Wala umanong mga lakas sa mga ito. Parang tao lang. Binasag daw ni Jose ang lakas kung kaya nang hina ang mga yon. Huwag na daw magtaka dahil nga isa siyang albularyo. Nagtungo ako sa likod ng bahay. May nakahandusay sa lupa. Ito na yung may mahabang bigote. Hinila yun patungo sa masukal. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga kasama ni Sisay doon. Itong si Mang Bintol ay dinala sa barangay. Hinimok muna mga tao sa lugar para magdemanda. Kasi nga si Mang Bintol ang dahilan ng mga karahasan at nakawan sa lugar nila. Maraming tao ang sumama. Ginulpi pa si Mang Bintol kahit hindi na ito halos makagalaw. Siyempre, ang demanda yung pagiging kawatan. Hindi naman pwedeng may mga kasamang aswang. Walang kinauukulan na magbibigay atensyon dito. Naipakulong si Mang Bintol. Itong Sisay masayang masaya. Dumalaw ito sa bahay ng lolo kinabukasan. Nagpasalamat at sa wakas ay nabigyan na umano ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tinutukso ako ni Lolo dito kay Sisay. Kamuntikan kong maligawan. Pero naisip ko din yung kinabukasan ko eh. Yabang ko din kala mo papatulan ako ni Sisay. Pero totoo po, kamuntikan ko ng pormahan. Binaling ko na lang yung atensyon ko sa iba. Pinaubaya si Sisay sa mga kauri niya. Pero magkaibigan kami. Hanggang ngayon ay nagkikita kami ni Sisay. May pamilya na ito. Umasenso sa buhay. Masipag din kasi yung napangasawa niya eh. Siyempre, aswang din yon. Kaparehan niya.